Itinakwil, ipinagtabuyan, at muling dinurog ang pusong wala ng mahugot na piraso. Habang ang mag-inang Maris at Inigo ay nanginginig sa ilalim ng ulan dahil sa kasakiman ng isang lihim na kaaway. Isang matandang liham sa loob ng mansyon ang nakahandang sumunog sa lahat ng kasinungalingan ni Veda. Ang batang itinuring na basura, siya palang kaisa-isang hiyas ng mga magsalin. Sino ang tunay na magtatagumpay kung ang bawat yaman ay nabahiran ng dugo at pait? Ang paghahanap sa hustisya ay nagsisimula na. Siguraduhin mong wala nang matitirang kahit isang poste ng mga barong-barong na yan bago mag-umaga. Ayoko nang makita ang pagmumukha ng mga hampas lupang yan sa lupang pag-aari ko na. Ang boses na yon ni Veda ay tila talim ng labahan na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Walang bahid ng awa, walang bakas ng pag-aalinlangan. Para sa kanya, ang mga taong nakatira sa maliit na sityong iyon ay mga insektong kailangangang tapakan upang hindi na makagapang pa sa kanyang malinis na mundo. Sa isang maliit at tumutulong dampa sa kanto ng riles, hindi narinig ni Maris ang hatol ng kanyang kapalaran. Nakayuko siya sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bumbilyang tila hihingaluna. Maingat niyang tinatahi ang punit sa kaisa-isang polo ng kanyang anak na si Inigo. Bawat tusok ng karayo may kalakip na panalangin. Isang panalangin na sana ay makatapos ang kanyang anak. Na sana ay hindi nito maranasan ng pait ng kumakalam na sikmura na dinaranas niya gabi-gabi. Hinaplos ni Maris ang tela ng polo. Amoy araw ito at bahagyang nangungupas, ngunit para sa kanya, ito ang simbolo ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo. Habang ang ulan ay malakas na bumubuhos at humahampas sa kanilang bubong na yari sa pinagtagpi-tagping yero, isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang natutulog na anak. Walang malay si Inigo na ang kanyang ina ay hindi pa kumakain ng hapunan para lamang may maibaon siya sa paaralan kinabukasan. Ngunit ang katahimikan ay biglang bumasag nang ang isang malakas na katok ay yumanig sa kanilang marupok na pinto. Hindi yun katok ng isang kaibigan. Iyon ay katok ng kamatayan ng kanilang mga pangarap. "Maris, lumabas kayo rito, ngayon din." Sigaw ng isang lalaking may dalang kapangyarihan at kawalan ng puso. Nang buksan ni Maris ang pinto, ang hagupit ng hangin at ulan ay agad na sumampal sa kanyang mukha. Ngunit mas masakit ang balitang isinampal sa kanya, ang kanilang tinitirhan, ang kaisa-isang kanlungan na itinayo niya sa loob ng 12 taon, ay idineklarang kailangang gibain sa oras ding iyon. Wala silang mapupuntahan, walang silong natatanggap sa kanila sa gitna ng unos. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang silid na kasing lamig ng sementeryo, nakatayo si Doña Lisandra Magsalin sa harap ng isang malaking estante ng mga libro. Ang mansyong Magsalin ay puno ng kislap ng mga kristal na chandelier, ngunit para kay Lisandra, ito ay isang malaking hawla ng pangungulila. Hinawakan niya ang isang lumang libro ng mga tula, ang paboritong basahin ng kanyang yumaong anak na si Cyril. Isang mapait na alaala ang gumuhit sa kanyang isipan. 10 taon na ang nakalilipas mula nang mawala ang kanyang kaisa-isang anak sa isang trahedya sa dagat. Mula noon, ang tanging nagpapanatili sa kanya sa mundong ito ay ang kanyang apo na si Amory, ang anak ni Veda. Ngunit habang binubuklat niya ang mga pahina, isang lumang sobre na kulay dilaw ang dahan-dahang nalaglag sa sahig. Bahagyang nanginig ang mga kamay ng matanda nang pulutin ito. Walang nakasulat sa labas, ngunit kilala niya ang sulat kamay na yon. Kay Cyril iyon. Nang buksan niya ang liham, ang bawat salitang nakasulat ay tila mga punlong tumatama sa kanyang dibdib. "Ma, patawarin niyo ako sa pagtatago ng katotohanan ito. Alam kong uhaw kayo sa isang tagapagmana, ngunit kailangan niyong malaman. Hindi ako maaaring magkaanak. Sinabi na ito ng mga doktor sa akin noon pa. Ma, si Veda. Alam niya ang totoo, pero pinili niyang magsinungaling sa inyo." Ang hangin sa loob ng silid ay tila nawala.
Ang mundo ni Lysandra na itinayo niya sa pundasyon ng dangal at yaman ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang batang kinakandong niya, ang batang pinaglaanan niya ng bilyong-bilyong piso, ay hindi pala tunay na magsalin. Isang malaking panlilin lang ang lahat. Napahawak si Lysandra sa kanyang dibdib. Ang hapdi ay hindi lamang pisikal. Ito ay ang hapdi ng isang inang niloko ng taong pinagkatiwalaan niya. Lumingon siya sa pinto nang marinig ang tawa ni Veda mula sa pasilyo, isang tawang tila ng uuyam sa kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, sa gitna ng magkaibang dusa, dalawang babae ang nakaharap sa kani-kanilang bangungot. Si Maris, nayakap ang nanginginig na anak habang pinapanood ang paggiba sa kanilang dampa sa ilalim ng ulan. At si Lysandra, na nakatitig sa liham ng katotohanan habang unti-unting nadudurog ang kanyang puso sa loob ng ginto. Paano kaya pagtatagpuin ng tadhana ang dalawang pusong ito na kapwa biktima ng isang malupit na lihim? Magagawa kaya ni Lysandra na hanapin ang tunay na dugong magsalin sa gitna ng kawalan, o hahayaan na lamang niyang lamunin sila ng dilim ng nakaraan? Mommy, tingnan niyo si Amory. He got the highest score sa kanyang playgroup today. Sabi ko naman sa inyo, he's a magsalin through and through. Matalino, gwapo, at mana sa daddy Cyril niya. Ang boses ni Veda, habang nag-aalmusal sila, ay tila isang masayang awitin. Ngunit para kay Lysandra, bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang menugang ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang tiwala. Tumingin si Lysandra sa batang si Amory na abala sa paglalaro ng kanyang mamahaling tablet habang sinusubuan ng yaya. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ng bata, ang ilong, ang hugis ng mata, ang mga labi. Sa loob ng 6 na taon, pinilit niyang makita si Cyril sa batang ito. Ngunit ngayong hawak na niya ang liham ng katotohanan, tila isang malaking pader ang biglang humarang sa pagitan nila. Ma, are you okay? Bakit tila malayo ang tingin niyo? You're not even touching your coffee. Pansin ni Veda, ang kanyang mga mata ay matalas na tila sinusuri ang bawat galaw ng matanda. Masama lang ang pakiramdam ko, Veda. I need some air. Papunta ako sa laloma. Maikling tugon ni Lysandra bago tumayo. Iniwan ang kanyang pagkain na hindi man lang nabawasan. Hindi na niya hinintay ang sagot ng menugang. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang makausap ang kanyang anak sa tanging lugar kung saan nananatili ang katahimikan nito. Nang sumikat ang araw na tila nag-aalinlangan pa sa likod ng mga kulay abong ulap, ang sementeryo ng Laloma ay balot pa ng hamog at amoy ng basang lupa mula sa bagyo kagabi. Ang mga sapatos ni Lysandra ay dahan-dahang lumulubog sa malambot na damo habang papalapit siya sa marangyang mausoleo ng mga magsalin. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, dala ang bigat ng liham na nasa loob ng kanyang bag. Ngunit bago pa man siya makapasok sa loob, napatigil siya. Sa harap ng puntod ni Cyril, may isang maliit na aninong nakatayo. Isang batang lalaki. Suot ang isang kupas na polo na halatang basang-basa pa ng ulan, ang nakayuko. Ang buhok nito ay magulo at tumutulo pa ang tubig sa dulo ng kanyang mga pilikmata. Sa kanyang maliliit na kamay, hawak niya ang isang kumpol ng mga ligaw na bulaklak na tila pinitas lang sa kung saan. Sorry po, ngayon lang ako nakapunta. Binaha po kasi kami sa sityo. Pero huwag po kayong mag-alala. Ligtas naman po si nanay. Pa, nakuha ko po ang unang karangalan sa klase. Sabi ni nanay, magiging proud daw kayo sa akin. Bulong ng bata. Ang boses nito ay manipis, ngunit puno ng katatagan. Parang isang kidlat na tumama sa puso ni Lysandra ang bawat salitang narinig niya. Ang paraan ng pagtayo ng bata, ang bahagyang pagkiling ng kanyang ulo, at ang hugis ng kanyang mga balikat. Ito ang eksaktong imahe ni Cyril nung ito ay 10 taong gulang pa lamang. Hindi nakapagsalita si Lysandra.
Ang kanyang lalamunan ay tila tinik na bumara at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang kuryenteng tila kumikilala sa batang nasa harap niya. Ito ang tinatawag nilang lukso ng dugo, ang tawag ng kauri na hindi kayang itago ng anumang kasinungalingan. Naramdaman ng bata ang presensya ng ibang tao, kaya dahan-dahan itong lumingon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, halos mapaupo si Lysandra sa gulat. Ang mga mata ng bata ay kasing linaw ng mga mata ni Cyril, ang malungkot, ngunit matalinong tingin na tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa. Ay sorry po, Lola. Akala ko po ako lang ang tao rito, sabi ng bata. Sa kabila ng kanyang hitsura na tila isang basang sisiw, hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip, lumapit siya kay Lysandra at kinuha ang kamay ng matanda. Sa isang iglap, naramdaman ni Lysandra ang init ng maliliit na kamay sa kanyang balat habang dahan-dahang idinampi ng bata ang likod ng kamay ni Lysandra sa kanyang noo. Ang simpleng pagmamano na yon ay tila isang malakas na agos ng kuryente na dumaloy sa tuyot na puso ng matanda. Sa loob ng maraming taon, pinalibutan ni Lysandra ang kanyang sarili ng mga taong yumuyukod sa kanya dahil sa takot o dahil sa pera. Ngunit ang batang ito, na may maruming sapatos at kupas na damit, ay nagbigay ng respeto na nagmumula sa isang malinis na kalooban. Bata, sino ka? Anong ginagawa mo rito? Halos pabulong na tanong ni Lysandra. Ang kanyang boses na dati ay ginagamit sa pagpapatakbo ng malalaking kumpanya ay nanginig sa pagkakataong ito. Inigo po ang pangalan ko, Lola. Dinadalaw ko po si Papa Cyril. Birthday po kasi niya bukas, sabi ni Nanay. Pero dahil may pasok po ako sa school, ngayon na po ako dinala ng mga paa ko rito. Sagot ng bata habang iniaayos ang mga ligaw na bulaklak sa ibabaw ng marmol. Muling nanigas si Lysandra. Inigo. Isang pangalang hindi pamilyar sa kanya, ngunit ang apelyidong nakaukit sa kanyang isipan ay tila sumisigaw. Pinagmasdan niyang mabuti ang bata. Ang bawat kurba ng mukha nito ay tila isang replika ni Cyril na muling binuhay ng tadhana. Sino ang nanay mo? Nasaan siya? Tanong uli ni Lysandra. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Tila isang tambol na nagbababala ng isang malaking bagyo. Nasa trabaho po si Nanay Maris. Naglalaba po siya sa kabilang kalsada. Kaninang madaling araw po, wala na kaming bahay dahil giniba po ng mga masasamang tao. Kaya sabi ni Nanay, magdasal daw po ako kay Papa para tulungan kami. Inosenteng kwento ni Inigo. Ang bawat salita ng bata ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa konsensya ni Lysandra. Maris, ang pangalang iyon ang huling salitang binanggit ni Cyril bago ito mamatay. Ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng tinawag niyang manggagamit, ay siya palang nagpalaki sa tunay na binhi ng kanyang anak sa gitna ng hirap at dusa. Napansin ni Inigo ang mga luhang dahan-dahang gumugulong sa pisngi ng matanda. Sa kabila ng kanyang sariling problema, ang bata ay nagpakita ng malasakit na hindi kayang bilhin ng salapi. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang panyo. Mura lang ang tela nito. May ilang tahi na rin ang gilid, ngunit ito ay mabango at malinis. Lola, wag na po kayong umiyak, sabi ni Nanay. Kapag daw po umuulan, ibig sabihin ay binabasbasan tayo ng langit. Heto po, gamitin niyo po ang panyo ko, sabi ni Inigo habang iniaabot ang panyo kay Lysandra. Nanginginig na tinanggap ni Lysandra ang panyo. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mamahaling hiyas at ang bilyon-bilyong ari-arian ng mga magsalin ay tila nawalan ng halaga. Ang maliit na piraso ng telang ito ay mas mabigat pa sa lahat ng gintong pag-aari niya. Ngunit ang sagradong sandali ng kanilang pagtatagpo ay biglang nabasag. Ang tunog ng marahas na pagpreno ng isang sasakyan sa labas ng mausoleo ay narinig. Kasunod ang tunog ng mabilis na paglakad ng mga sapatos na dibakal.
Ma, ano bang ginagawa mo rito? Kanina pa kita hinahanap. Ang matinis at mapangutos na boses ni Veda ay umalingaw-ngaw sa paligid. Pumasok siya sa loob ng mausoleo. Suot ang kanyang mamahaling itim na terno at may hawak na payong na tila isang espada. Agad na dumapo ang kanyang matatalas na mata kay Inigo. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at dumi. Tila nakakita siya ng isang peste sa gitna ng kanyang palasyo. At sino naman ang batang hamog na ito? Ma, bakit mo hinahayaang lumapit sa iyo ang mga ganitong klaseng pulubi? Baka may kung anong sakit yan o balak kang pagnakawan. Sigaw ni Veda habang pilit na hinihila si Lysandra palayo sa bata. Veda, tumigil ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pagtatanggol ni Lysandra, ngunit ang kanyang katawan ay tila walang lakas para lumaban sa agresibong kilos ng menugang. Tumingin si Veda kay Inigo nang may matinding pandidiri. Hoy bata, umalis ka na rito bago ko patawagin ang mga gwardya. Huwag na huwag kang magpapakita rito uli. Naintindihan mo? Napaatras si Inigo. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng ningning ay biglang napuno ng takot at hiya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang lumang bag at tumakbo palabas ng sementeryo. Hindi na lumingon pa. Naiwan si Lysandra na nakatitig sa papalayong anino ng kanyang tunay na apo. Hawak pa rin niya ang panyo ni Inigo, ang kaisa-isang katotohanan sa mundong puno ng kasinungalingan. Lumingon siya kay Veda na ngayon ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok habang nakatingin sa salamin. Veda, sambit ni Lysandra. Ang kanyang boses ay malamig pa sa simoy ng hangin sa sementeryo. Yes ma, let's go na. Amory is waiting for us. May party siyang pupuntahan sa school. Baliwalang sagot ni Veda. Kailan mo pa balak sabihin sa akin na ang batang kinakandong mo ay hindi ko kadugo? Ang tanong na yon ni Lysandra ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil sa mundo ni Veda. Ang salamin sa kanyang kamay ay muntik ng malaglag. Ang katahimikan sa loob ng mausoleo ay naging nakabibingi habang ang mga mata ni Lysandra ay unti-unting nagliliyab sa puot at sakit. Abdi. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa loob ng mausoleo. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip habang ang mga mata ni Veda ay nanlaki, hindi makapaniwala sa direktang akusasyong binitawan ng kanyang byuda. Ang kanyang mapuputlang labi ay nanginig bago pilit na kumurba sa isang pilit at sarkastikong tawa. Maano po bang sinasabi niyo? Gutom lang po yan o baka naman po kulang lang kayo sa pahinga kaya kung ano-ano ang naiisip niyo. Amory is a magsalin. Everyone knows that. Huwag niyo naman pong insultuhin ang memorya ni Cyril sa ganyang klaseng biro. Sagot ni Veda, habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na nag-aayos ng laylayan ng kanyang mamahaling damit. Isang senyales ng kaba na hindi nakaligtas sa paningin ni Lysandra. Hindi ako nagbibiro, Veda, at lalong hindi ako baliw. Malamig na tugon ni Lysandra. Tinalikuran niya ang minugang at nagsimulang lumakad palabas. Hawak pa rin ang lumang panyo ni Inigo sa loob ng kanyang palad. Simula sa araw na ito, huwag mo akong susubukan. Dahil ang bawat kasinungalingan ay may hangganan at ang sayo ay malapit na. Lumipas ang mga araw na tila isang mabagal na pagtulo ng lason sa sistema ni Lysandra. Sa halip na komprontahin agad ang lahat, pinili niyang maging isang matalinong maninila. Kumuha siya ng isang pinagkakatiwalaang pribadong investigador upang hanapin ang mag-inang Maris at Inigo. Sa bawat ulat na natatanggap niya, ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit. Habang nakaupo siya sa loob ng kanyang marangyang opisina, binabasa niya ang mga ulat. Si Maris ay nakatira sa isang barong-barong sa tabi ng Riles, naglalabada sa umaga at nagtitinda ng kakanin sa gabi. Si Inigo naman ay pumapasok sa paaralan na madalas ay walang baon, ngunit nananatiling nangunguna sa klase. Isang hapon, habang nag-aalmusal ng marangya sa loob ng mansyon, muling sumiklab ang tensyon.
Inihagis ni Amory ang kanyang matilangkong niyang platong puno ng imported na bacon at itlog sa sahig. Ang tunay na tunog ng porselanang nabasag ay umalingaw-ngaw sa buong dining hall. Ayoko nito. Sabi ko pancake, hindi ito. Mommy, tell them to change it. Sigaw ni Amory, ang kanyang mukha ay namumula. Sa galit ng isang batang laki, sa layaw, agad na lumapit si Veda at nanginginig na hinaplos ang ulo ng anak. Oh baby, don't cry. Hey you! Palitan niyo ito agad. Hindi niyo ba alam na espesyal ang anak ko? Pinanood ni Lysandra ang eksena ng may halong pandidiri. Sa kanyang isipan, biglang nagbalik ang imahe ni Inigo na masayang kumakain ng tuyo at kanin na nakabalot sa dahon ng saging habang nakaupo sa tabi ng kanyang ina sa ilalim ng isang waiting shed. Ang kaibahan ng dalawang bata ay tila langit at lupa. Ang isa ay busog sa karangyaan, ngunit gutom sa disiplina. Ang isa naman ay gutom sa sikmura, ngunit busog sa pagmamahal at respeto. Hindi na nakapagpigil si Lysandra. Lumabas siya ng mansyon at nagpahatid sa kanyang driver sa lugar kung saan huling namataan ng mag-ina. Mula sa loob ng kanyang sasakyang may madilim na salamin, pinanood niya ang buhay ni Maris. Nakita niya si Maris na pawis, buhat ang isang malaking balde ng mga labada. Ang kanyang mga kamay ay tila putok-putok na sa sabon at hirap. Nang dumating si Inigo mula sa paaralan, agad itong tumulong sa kanyang ina. Nakita ni Lysandra kung paano hinati ni Maris ang kaisa-isang pandesal na hawak niya para ibigay sa anak, habang siya mismo ay uminom lamang ng tubig upang mapawi ang gutom. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Lysandra. Ang babaeng itinaboy niya noon, ang babaeng tinawag niyang marumi, ay siya palang nagdadala ng tunay na dangal ng mga magsalin sa gitna ng putikan. Sa gitna ng kanyang lihim na pagmamanman, isang lalaki ang lumapit sa barong-barong ni Maris. Matikas ito, may dalang mga dokumento at ang kanyang mukha ay puno ng malasakit. Siya si Gael Natividad, isang abogado na kilala sa pagtatanggol sa mga mahihirap. Maris, huwag kang mag-alala. Hindi nila kayo basta-basta mapapaalis dito. I will handle the legal papers. Utang ko ito kay Cyril. Narinig ni Lysandra ang boses ni Gael sa pamamagitan ng nakabukas na bintana ng kanyang sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Lysandra. Gael. Ang matalik na kaibigan ni Cyril noong kolehiyo. Bakit ito narito? At anong kinalaman nito sa lihim na nakaraan ni Maris? Nang gabing iyon, habang ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak sa bubong ng mansyon, nakatanggap si Lysandra ng isang tawag mula sa kanyang investigador. Madam, nakuha ko na ang birth certificate ni Inigo. Isinilang siya eksaktong 8 buwan matapos ang huling pagkikita nina Sir Cyril at Maris. At may isa pa po kaming natuklasan. Ang kumpanyang bumili sa lupang kinatitirikan ng bahay ni Maris ay pag-aari ng isang dummy corporation. At ang pangalang nasa likod nito ay si Veda Lontok. Nanginginig ang mga kamay ni Lysandra habang ibinababa ang telepono. Hindi lamang ninanakaw ni Veda ang yaman ng mga magsalin. Balak din nitong burahin ang bakas ng tunay na tagapagmana sa mundong ito. Hustisya! Bulong ni Lysandra sa gitna ng dilim. Hustisya para sa anak ko at para sa tunay kong apo. Ngunit hindi niya alam, sa loob ng silid ni Veda, isang plano na naman ang nabubuo. Isang plano na hindi lamang sisira sa reputasyon ni Maris, kundi maaaring maglagay sa buhay ni Inigo sa panganib. Hindi sapat na mahirap lang kayo. Kailangan, alam nyo rin kung saan kayo lulugar sa mundong ito. Ang basahan, kahit anong laba, hinding-hindi magiging seda. Ang boses ni Principal Gardo ay puno ng pang-uuyam habang nakatitig sa nanginginig na mga kamay ni Maris. Nasa loob sila ng opisina ng paaralan, isang silid na puno ng mga plaque at sertipiko. Ngunit sa sandaling ito,
Tila naging isang silid parusahan para sa mag-ina. Kakarating lang ni Maris mula sa kanyang trabaho. Basang-basa pa ang kanyang mga braso mula sa paglalabada at ang amoy ng sabon ay pilit na nakikipaglaban sa amoy ng lumang floor wax sa silid. Sa tabi niya, nakatayo si Inigo. Nakayuko ang bata. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa ibabaw ng lamesa ng principal, nakapatong ang isang mamahaling tablet. Ang gadget na kailanman ay hindi nila kayang bilhin. Sir, nagsasabi po ako ng totoo. Hinding-hindi po magagawa ng anak ko ang magnakaw. Pinalaki ko po si Inigo na may takot sa Diyos at pagpapahalaga sa dangal. Pagsusumamo ni Maris, ang kanyang boses ay paos. Tila may malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan. Dangal? Maris, tignan mo ang paligid mo. Sino ang mas paniniwalaan ko? Ang mga anak ng mga donasyong nagpapatakbo sa paaralang ito o ang isang batang nakatira sa tabi ng Riles na natagpuang may hawak ng gamit na ito sa loob ng kanyang bag? Tugon ng principal, sabay sulyap sa pinto kung saan nakatayo ang isang babaeng nakatalikod. Suot ang isang mamahaling itim na belo. Si Veda iyon, nanunood sa malayo, nagpapakasasa sa bawat butil ng luha na pumapatak mula sa mga mata ni Maris. Sa kabilang dako ng hallway, naglalakad si Doña Lisandra kasama ang kanyang mga tauhan. Narito siya para sa isang charity event ng paaralan. Ngunit napatigil siya nang makita ang maraming tao na nagkukumpulan sa tapat ng opisina ng principal. Sa gitna ng bulungan, narinig niya ang pangalan ni Inigo na binabanggit sa gitna ng mapanghusgang bulungan ng mga magulang at guro. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Lysandra. Hindi siya nag-atubili. Marahas niyang itinulak ang pinto ng opisina. Ang eksenang tumambad sa kanya ay tila isang kutsilyong bumaon sa kanyang bituka. Nakaluhod si Maris sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng pantalon ng principal. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay humahalo sa alikabok ng sahig, habang si Inigo ay nakatayo sa likuran niya. Ang maliit na katawan ay nanginginig sa matinding pagsisikap na huwag humagulgol. Maawa na po kayo, sir. Huwag niyo pong tanggalin ang scholarship ng anak ko. Ako na lang po ang parusahan niyo. Ako na lang po ang ipakulong niyo. Huwag lang po ang kinabukasan ni Inigo. Pagsusumamo ni Maris, ang boses ay basag at puno ng hapdi. Mula sa madilim na sulok ng silid, lumabas si Veda. Ang kanyang mukha ay balot ng huwad na lungkot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang pinapanood ang pagkadurog ng babaeng kinamumuhian niya. Oh, Maris, please, stop this drama. Hindi ba't mas nakakahiya itong ginagawa mo? You are making a scene, sabi ni Veda. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng lason. I warned you before, ma, didn't I? Ang mga taong galing sa putikan, kahit anong gawin mong paglilinis, babalik at babalik sa kanilang maruming gawi. Look at this boy. He looks so innocent, pero sa loob pala ay isang bihasang magnanakaw. Like mother, like son, as they say. Siguro ay tinuruan mo siyang kumuha ng hindi sa kanya dahil hindi mo siya kayang bilhan ng magagandang gamit. Humakbang si Veda, papalapit kay Maris, at tila diring-diri na tiningnan ang mga kamay nito. Ganyan ba talaga kayong mga mahihirap? Gagamitin niyo ang mga anak niyo para makapanlamang? Nakaka-stress ang ganitong negativity sa school. You should just leave quietly and spare us the headache. Tumigil ka, Veda! Ang boses ni Lysandra ay umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang mapatalon sa gulat ang lahat. Ma? What are you doing here? Tanong ni Veda. Ang kanyang mukha ay agad na nagpalit ng anyo, patungo sa pagiging isang inosenteng manugang. I'm just helping the school, ma. Itong batang ito, kinuha ang tablet ng kaklase niya. I'm just making sure na may discipline dito. Bago pa makasagot si Lysandra, bumukas muli ang pinto at pumasok si Gael Natividad. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad.
Direkta siyang lumapit kay Maris at tinulungan itong tumayo. Isang kilos na puno ng paggalang na hindi nagawa ng sino man sa silid na yon. Walang magnanakaw sa pamilyang ito, Principal Gardo. Sabi ni Gael, ang kanyang boses ay malamig at matalim. At bago nyo ituloy ang pagbibintang na ito, baka gusto nyo munang tignan ang CCTV footage sa likod ng gym. Ang bahaging akala ng lahat ay sira, pero napaayos ko na nung kunong 1 linggo. Doon makikita kung paano inilagay ng isang bayarang tauhan ang tablet sa bag ni Inigo habang nasa flag ceremony ang lahat. Biglang namutla si Veda. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ilalim ng kanyang mamahaling bag. That's impossible. Baka gawa-gawa mo lang yan, Gael. Kaibigan mo ang babaeng yan. Hindi pinansin ni Gael si Veda. Tumingin siya kay Inigo na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumikibo. Isang golden moment ang namayani nang humakbang si Inigo patungo sa gitna ng silid. Inangat niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang dangal na mas makinang pa sa anumang hiyas. Hindi ko po kailangan ng tablet na yan para maging matalino. Sabi ni Inigo, ang boses ay malinaw at matatag. Ang itinuro po sa akin ni Nanay, ang tanging bagay na hindi pwedeng nakawin sa akin ng kahit sino ay ang aking karangalan at ang aking pinag-aralan. Kaya kahit itaboy niyo po ako, hinding-hindi niyo po makukuha ang katotohanan na ako ang nangunguna sa klase dahil sa sarili kong sikap, hindi dahil sa pandaraya. Napalunok ang principal habang si Lysandra ay naramdaman ang isang matinding pagmamalaki na humalo sa kanyang pait. Ito ang batang may dugong magsalin, matapang, marangal, at hindi natitinag sa harap ng kawalan ng katarungan. Muling tiningnan ni Lysandra si Veda. Ang kanyang minugang ay pilit na umiiwas ang tingin, tila isang hayop na nakuya sa sulok. Lumapit si Lysandra kay Veda at hinawakan ito ng mahigpit sa braso. Veda, sumunod ka sa akin sa mansyon. Ngayon din, bulong ni Lysandra. Ngunit ang bawat pantig ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang makarating sila sa mansyon, sa loob ng opisina ni Lysandra, hindi na nagpaligoy-ligoy ang matanda. Kinuha niya ang isang envelope mula sa kanyang drawer at inihagis ito sa ibabaw ng lamesa. Nagkalat ang mga litrato ni Veda habang palihim na nakikipagkita sa principal at sa isang lalaking may kaduda-dudang hitsura. Tingnan mo ang mga ito, Veda. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo? Akala mo ba ay hindi ko napapansin ang mga galaw mo sa ilalim ng aking ilong? Anggil ni Lysandra. Ma, listen to me. I did that for Amory. Para sa future ng anak ko. Sigaw ni Veda. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Pinalitan ng isang mukhang puno ng desperasyon at kasamaan. Ang future ng anak mo? O ang future ng kasinungalingan mo? Muling tanong ni Lysandra. Humakbang siya papalapit at tinitigan si Veda sa mga mata. Ngayong gabi, Veda, malalaman ko ang buong katotohanan. At kung mapatunayan kong ikaw ang nasa likod ng paghihirap ng mag-inang yon, sisiguraduhin kong sa kalsada kapupulutin. Kasama ng lahat ng mga pekeng pangarap mo. Eksaktong sa sandaling iyon, ang telepono ni Lysandra ay tumunog. Ito ay mula sa laboratorio para sa ikalawang pagsusuri ng DNA na palihim niyang ipinagawa. Madam, ang resulta ay handa na. Ang batang si Inigo de la Cruz. Siya ay positibong kadugo ni Cyril Magsalin. Nabitawan ni Lysandra ang kanyang telepono. Ang kanyang buong katawan ay nanginig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang matinding pagsisisi. Habang si Veda ay nakatingin sa kanya ng may halong takot, ang tanging nasa isip ni Lysandra ay ang imahe ni Maris na nakaluhod sa semento, humihingi ng awa para sa batang siya naman palang tunay na tagapagmana ng lahat. Huli na ang lahat para sa iyong malasakit, Doña Lisandra. Hindi kailangan ng anak ko ang dugong galing sa isang pamilyang pumatay
sa aming dangal, 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga salitang yon ni Maris ay tila isang malamig na tubig na isinampal sa mukha ni Lysandra. Nakatayo sila sa tapat ng isang barong-barong na halos humilig na sa bigat ng mga luma at kinakalawang na yero. Ang paligid ay amoy usok ng panggatong at tuyong isdang piniprito. Isang mundong napakalayo sa bango ng mga imported na bulaklak sa mansyon ng mga magsalin. Nang sandaling bitawan ni Maris ang mga salitang iyon, naramdaman ni Lysandra ang isang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging matatag sa pagpirma ng mga bilyon-bilyong kontrata, ay nagsimulang manginig sa ilalim ng kanyang mamahaling lace na terno. Ang hangin sa maliit na eskinita ay tila nauubos, at bawat hininga niya ay may kasamang hapdi ng pagsisisi. Tumingin si Lysandra sa paligid. Narito siya. Suot ang kanyang mga hiyas na nagkakahalaga ng isang buong barangay, habang si Maris ay nakatayo sa harap niya na may suot na kupas na duster. Ang mga braso ay may bakas pa ng mga bula ng sabon. Ang miyamiya ng tadhana ay tila isang matalim na kutsilyo. Ang babaeng itinaboy niya noon dahil sa takot na mantsahan ang pangalan ng pamilya ay siya palang nag-iisang nag-iingat sa tunay na kayamanan ni Cyril. Maris, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Pagsusuma mo ni Lysandra, ang boses ay basag at malayo sa dati niyang awtoridad. Ipaliwanag ang ano, madam? Kung paano niyo ako ipinakaladkad sa mga gwardiya niyo noon habang nagmamakaawa akong sabihin kay Cyril na magkakaanak kami. O kung paano niyo ako tinawag na basurang naghahangad lang sa pera niyo. Tugon ni Maris. Humakbang siya ng mas malapit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi sa luha, kundi sa isang apoy ng dignidad na hindi kayang bilhin ng salapi. Pumasok sila sa loob ng maliit na dampa ni Maris. Ang espasyo ay kasing liit lamang ng banyo ni Lysandra sa mansyon. Ngunit ang bawat sulok ay malinis at maayos. Doon, sa ibabaw ng isang maliit na lamesang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, nakita ni Lysandra ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Sa loob ng isang simpleng frame na gawa sa kawayan, naroon ang isang litrato ni Cyril. At sa tabi nito, nakatiklop ng maayos sa loob ng isang plastik na proteksyon ang kaisa-isang polo na suot ni Cyril noong huling gabi silang magkita. Kahit mahirap, pinanatili ni Maris na buhay ang alaala ng lalaking minahal niya. Ito ang golden moment na nagpaiyak kay Lysandra. Ang mapait na katotohanan na ang pag-ibig ni Maris ay mas dalisay pa sa lahat ng dangal na pilit niyang pinangalagaan. Nandito ako dahil alam ko na ang totoo, Maris. Nakuha ko na ang resulta ng DNA ni Inigo. Siya ang tunay kong apo, sabi ni Lysandra habang sinusubukang abutin ang kamay ni Maris. Apo? Ngayon ay tinatawag niyo siyang apo? Sarkastikong tawa ni Maris ang umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng dampa. Noong kailangan namin ng masisilungan, nasaan ang lola niya? Tuon ito nagkakasakit siya at wala akong pambili ng gamot. Nasaan ang pamilya niya? Ang anak ko ay lumaking De La Cruz at mananatili siyang De La Cruz. Hindi namin kailangan ng perang galing sa inyo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Gael Natividad kasama si Inigo. Ang bata ay agad na lumapit sa kanyang ina at yumakap sa baywang nito. Tila nararamdaman ang tensyon sa pagitan ng dalawang matanda. Maris, kailangan nating pag-isipan ang kapakanan ni Inigo. Mahinahong singit ni Gael. Tumingin siya kay Lysandra nang may halong paghusga, ngunit may bahid din ng pag-unawa. Hindi sapat ang galit para itama ang mali. Ang bata ay may karapatan sa kanyang pagkakakilanlan. Karapatan? Para ano, Gael? Para muli silang saktan ni Veda? Para muli silang ituring na mga estranghero sa sarili nilang tahanan? Sagot ni Maris, ang kanyang boses ay puno ng takot na baka makuha sa kanya ang kaisa-isang dahilan ng kanyang pagkabuhay. Lumapit si Lysandra kay Inigo at dahan-dahang lumuhod sa harap ng bata.
Hindi alintana ang dumi sa sahig na semento. Inigo, patawarin mo si Lola. Patawarin mo ako kung naging bulag ako sa loob ng maraming taon. Tumingin si Inigo sa kanyang ina, tila naghihintay ng hudyat. Nang makita niya ang paglambot ng mukha ni Maris, muli niyang inabot ang panyo sa kanyang bulsa, ang panyong laging malinis, at iniabot ito kay Lysandra. "Huwag na po kayong umiyak, Lola," sabi po ni Nanay. Ang bawat sugat daw po ay naghihilom din, basta't totoo ang pagsisisi. Bulong ng bata. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa labas, ang araw ay unti-unting lumulubog. Nag-iiwan ng mahahabang anino sa eskinita. Ngunit sa likod ng isang poste, hindi kalayuan sa dampa, isang lalaking naka-jacket na itim ang kanina pa nakatitig sa kanila. Hawak nito ang isang bote na may lamang gasolina at isang lighter na may nakaukit na letrang V. "Sige Maris, mag-usap tayo. Pero huwag mong asahan na sa isang gabi ay mapapatawad kita," sabi ni Maris sa huli habang inaalalayan si Lysandra na tumayo. Nagpasya si Lysandra na umalis muna upang bigyan ng espasyo ang mag-ina. Dala ang pangako na babalik siya kinabukasan upang formal na ayusin ang lahat. Ngunit habang papalayo ang kanyang sasakyan, hindi niya napansin ang isang maliit na kislap ng apoy na nagsimulang gumapang sa likuran ng dampa ni Maris. Ang amoy ng usok ay uant-unting humalo sa simoy ng gabi. Isang mabilis na pagliyab ang nangyari at sa loob ng ilang segundo, ang tuyong kahoy at yero ay nilamon ng naglalagablab na apoy. "Nanay, may apoy!" Ang sigaw ni Inigo ay umalingaw-ngaw sa buong sityo. Kasunod ang tunog ng mabilis na paglamon ng apoy sa kaisa-isang kanlungan ng mag-ina. Nakalimutan ba ng tadhana na ang bawat paghilom ay nangangailangan din ng isang matinding pagsubok ng apoy? O ito na ang huling hininga ng kasamaan ni Veda bago ang tuluyang pagbagsak? Siguraduhin mong abo na ang lahat. Walang dapat matira, lalo na ang mga ebidensyang mag-uugnay sa akin sa sunog na iyan. Kung hindi mo maubos ang mga alaala, ubusin mo ang mga taong may hawak nito. Ang boses ni Veda sa kabilang linya ng telepono ay kasing lamig ng semento sa morgue. Walang panginginig, walang pag-aalinlangan. Sa loob ng kanyang silid sa mansyon, habang nakaharap sa salamin at naglalagay ng mamahaling night cream, tila isang simpleng utos lamang sa katulong ang kanyang binitawan. Para sa kanya, ang buhay ni Maris at Inigo ay mga mantsa lamang sa isang puting tela na kailangang kuskusin hanggang sa mabutas at mawala. Sa kabilang dako ng syudad, sa gitna ng naglalagablab na impyerno, yakap-yakap ni Maris ang isang maliit at punit-punit na unan ni Inigo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa makapal at itim na usok na sumusuffocate sa kanyang baga. Ang init ay tila humihigop sa bawat hibla ng kanyang lakas, ngunit ang tanging isinisigaw ng kanyang puso ay ang pangalan ng kanyang anak. Ang bawat paglamon ng apoy sa mga tuyong kahoy at plastik ay lumilikha ng isang nakakatakot na liwanag na tumatagos sa kadiliman ng gabi. Walang maririnig, kundi ang panaghoy ng mga bumbero at ang hiyaw ng mga kapitbahay. Sa gitna ng kaguluhan, isang bulto ng tao ang mabilis na kumilos. Si Gael. Hindi alintana ang panganib. Binalot niya ang kanyang katawan ng basang kumot at pumasok sa loob ng gumuguho ng dampa. Nang mailabas ni Gael ang nanghihinang si Inigo, ang bata ay wala ng malay. Ang kanyang maliit na mukha ay balot ng uling at ang kanyang paghinga ay mababaw na tila isang kandilang malapit ng mamatay. Si Maris ay sumunod na nailabas ng mga rescuers. Ang kanyang mga kamay ay puno ng paso dahil sa pagtatangkang isalba ang kaisa-isang litrato ni Cyril na ngayon ay naging abo na rin. Ang balita tungkol sa sunog ay mabilis na nakarating kay Doña Lisandra habang pauwi pa lamang siya. Ang kanyang sasakyan ay marahas na nag-turn. Ang mga gulong ay dumaing sa kalsada dahil sa bilis ng takbo. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala
sa kanyang dibdib dahil sa matinding takot. Sa emergency room ng ospital, ang amoy ng gamot at antiseptiko ay lalong nagpabigat sa atmosfera. Dumating si Lysandra na humahangos. Ang kanyang mamahaling terno ay may bahid na rin ng usok at alikabok. Nakita niya si Maris na nakaupo sa sahig ng hallway, tulala at hindi alintana ang mga sugat sa kanyang braso. Nasaan si Inigo? Halos pabulong na tanong ni Lysandra. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho nang makita ang kalagayan ng babaeng itinuring niyang kaaway. Doon, sa loob. Turo ni Maris, ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang luhang lumalabas. Ang sakit ay napakatindi na, kaya't tila tuyot na ang kanyang mga mata. Ilang minuto ang lumipas at dumating si Veda. Ang kanyang pagpasok ay puno ng drama. May hawak na panyo, ang mga mata ay namumula. Dahil sa matinding pagkuskos, hindi dahil sa lungkot. At agad na lumapit kay Lysandra. Ma, I heard what happened. Oh my God, this is so tragic. Sigaw ni Veda. Ang kanyang boses ay sapat na lakas upang lumingon ang lahat. But Ma, you shouldn't be here. Baka mahawa kayo ng germs o kung ano paman. Let's go home. Kami na ni Amory ang bahala sa lahat. Lumingon si Lysandra kay Veda. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling. Germs, Veda? Ang apo ko ang nakahiga sa loob. At ang tanging iniisip mo ay germs? Biglang natahimik si Veda. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumabas ang isang nurse na may dalang mga dokumento. Kailangan po namin ng pirma para sa blood transfusion at para sa confirmatory DNA test na hiningi ni attorney. Natividad, sino po ang kamag-anak? Ako. Mabilis na sagot ni Lysandra. Wait, Ma? Hila ni Veda sa braso ni Lysandra. Baka nagkakamali lang ang mga documents. Let me handle the paperwork. I have connections here. Agad na humarang si Gael. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig kay Veda. Tila isang agila na nakakita ng kanyang prey. Hindi na kailangan, Veda. Ang lahat ng samples ay kinuha na sa ilalim ng aking pangangasiwa. Walang sino man ang lalapit sa mga test tubes na yon. Napalunok si Veda. Ang kanyang maskara ng pag-aalala ay bahagyang nanginginig. Sa isang sandali, pumasok sila sa loob ng ICU kung saan nakahiga si Inigo. Ang bata ay napapalibutan ng mga makina. Ang kanyang maliit na dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa sa tulong ng ventilator. Dahan-dahang lumapit si Lysandra at hinawakan ang kamay ng bata. Ang init ng balat ni Inigo ay humahalo sa lamig ng mga bakal na kama. Ito ang golden moment na tila nagpatigil sa oras. Ang bata ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang kalituhan at sakit, ang kanyang paningin ay nakatitig sa mukha ni Lysandra. Lola, mahinang tawag ni Inigo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya muling pumikit. Lola, wag niyo po kaming iiwan. Ang salitang Lola ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Lysandra. Ang kanyang luha, na kanina pa niya pinipigilan, ay tuluyan ng bumuhos. Hinalikan niya ang noo ng bata, isang halik na puno ng pangako at pagsisisi. Sa likuran nila, si Veda ay nakatingin ng may matinding puot. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa magmarka ito. Alam niyang ang bawat segundo na nananatiling buhay si Inigo ay isang segundong papalapit siya sa kanyang sariling pagkagunaw. Anong gagawin ko ngayon? Tanong ni Veda sa kanyang sarili habang lumalabas ng ICU. Ang kanyang isipan ay mabilis na gumagawa ng bagong plano. Kung hindi niya napatay ang bata sa sunog, kailangan niyang patayin ang katotohanan bago ito lumabas sa labi ni Lysandra. Ngunit ang tanong na naiwan sa hangin ay ito, hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang ina para sa kanyang anak?
At hanggang kailan kaya kayang itago ng dilim ang ningning ng katotohanan? Huwag mo nang ipagsiksikan ang sarili mo, Maris. Basura ang tingin sa inyo ng papel na ito at basura rin ang turing ko sa inyo. Kahit kailan, hindi magiging ginto ang tanso. Ang boses ni Veda ay tumataginting sa loob ng waiting area ng ospital. Kasing lamig ng hangin galing sa aircon. Hawak niya ang isang piraso ng papel, ang DNA test result, na palihim niyang ipinapalit sa tulong ng kanyang mga koneksyon. Sa harap niya, si Maris ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang ningning. Nakaupo ang huli sa isang bench, yakap-yakap ang maliit na bag ni Inigo na amoy. Usok pa rin mula sa sunog. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa pag-iyak. Ngunit ang bawat salita ni Veda ay tila mga latigo na muling nagpapahapdi sa kanyang mga sugat. Nakatayo sa malayo si Doña Lisandra, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang muka ay walang emosyon, isang maskara ng bato na tila tumanggap na sa katotohanang hindi niya kadugo ang batang nagligtas sa kanyang panyo. Nakita niyo na? Sinasabi ko sa inyo, nag-aaksaya lang tayo ng oras sa mga taong ito. Dagdag pa ni Veda, habang pilit na itinatago ang isang mapanuyang ngiti sa likod ng kanyang panyo. Let's go, Ma. Amory is waiting for us sa bahay. He's been crying for you since this morning. Dahan-dahang tumayo si Lysandra. Tiningnan niya si Maris nang may bahid ng tila pagkadismaya bago tumalikod. Gael, tapusin mo na ang usaping ito. Ayoko nang makarinig ng kahit anong balita tungkol sa kanila. Utos ng matanda sa abogadong nakatayo sa tabi ni Maris. Ngunit ang hindi alam ni Veda, sa likod ng mga matang walang kislap ni Lysandra ay isang nagbabagang apoy ng plano. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang hinahawakan ng isang maliit na USB drive, isang kopya ng CCTV mula sa laboratorio na palihim na kinuha ng kanyang sariling investigador. Alam niya ang ginawa ni Veda. Alam niya ang bawat dumi ng kamay nito. Ngunit pinili niyang magbulag-bulagan muna, hinihintay ang tamang sandali para sa isang saksak na hinding-hindi malilimutan ng kanyang minugang. Pagdating sa mansyon, ang kapaligiran ay tila nababalot ng isang kakaibang tensyon. Si Amory, na kanina pa naglalaro sa itaas ng malaking hagdanan, ay sumisigaw dahil ayaw itong pakainin ng yaya. I hate this food! I hate all of you! Lola, tell them to give me my toys. Sigaw ng bata. Sa gitna ng kanyang pagwawala, hindi niya napansin na ang kanyang sapatos ay sumabit sa laylayan ng makapal na carpet. Isang mabilis na pagkawala ng balanse ang nangyari. Ang katawan ni Amory ay dahan-dahang gumulong pababa sa matitigas na baitang ng hagdanan. Ang tunay na marahas na pagtama ng kanyang katawan sa bawat hakbang ay lumikha ng isang nakakangilong katahimikan pagkatapos. Amory, ang anak ko! Tili ni Veda ang pumuno sa buong mansyon habang mabilis na tumatakbo pababa. Sa emergency room, ang lahat ay muling nagkagulo. Si Amory ay kailangang sumailalim sa isang operasyon dahil sa pinsala sa kanyang binti. Ngunit ang mas malaking problema ay ang kailangan nitong blood transfusion dahil sa sobrang pagdurugo. Madam, kailangan po namin ng dugo. Type O po ang bata. Paliwanag ng doktor habang mabilis na inihahanda ang mga gamit. I'm type A and Cyril was type AB. Wait, Ma, you can donate, right? Balisang tanong ni Veda kay Lysandra. Tumingin si Lysandra sa doktor. Pagkatapos ay kay Veda. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Doktor, imposible po na maging type O ang bata kung ang ama niya ay type AB at ang ina niya ay type A. Sabi ni Lysandra sa isang mahinahong boses na tila nagtuturo lamang ng simpleng leksyon. Ayon sa batas ng biology, ang isang magulang na may type AB ay hinding-hindi magkakaroon ng anak na type O. Tila tumigil ang paghinga ni Veda. Ang kanyang mukha ay naging puti pa sa bond paper. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan habang ang doktor ay tumingin ng may pagtataka sa mga dokumento.
What are you saying, Ma? Baka nagkakamali lang ang blood type ni Cyril sa records. Pilit na depensa ni Veda. Ang kanyang boses ay mataas na at tila hihingalo sa kaba. Hindi nagkakamali ang records ng sarili kong anak, Veda. Ang nagkamali ay ako dahil pinatira ko sa bahay ko ang isang ahas na tulad mo. Hakbang ni Lysandra papalapit sa menugang. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking pader na nagpapaliit sa pagkatao ni Veda. Alam ko ang ginawa mo sa DNA test ni Inigo. Alam ko ang bawat kasinungalingan mo mula pa noong unang araw na pumasok ka sa pamilyang ito. At ngayon, pati ang dugo ng batang ito ay sumisigaw ng katotohanan. Ihinawakan ni Lysandra ang braso ni Veda ng napakahigpit, sapat na upang maramdaman nito ang sakit ng kanyang mga kuko. Sino ang ama ng batang ito, Veda? Kanino mo ninakaw ang pagkakataong ito para magpanggap na reyna sa palasyong hindi sayo? Napaatras si Veda. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader ng ospital. Wala siyang mahanap na salita. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nadurog. Inilalabas ang isang babaeng puno ng takot at dumi. Doktor, gamitin niyo ang dugo ko para sa bata kung kailangan dahil wala siyang kasalanan sa kasalanan ng kanyang ina. Utos ni Lysandra, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa nanginginig na si Veda. Ngunit pagkatapos nito, Veda, sisiguraduhin kong kahit ang anino mo ay hinding-hindi na makakapasok sa pinto ng mga magsalin. Sa dilim ng hallway, isang anino ang nakatayo. Si Gael. Hawak niya ang isang panibagong set ng mga dokumento. Ang tunay na DNA mo. DNA result ni Inigo na hindi nagawang galawin ni Veda dahil sa palihim na pagbabantay ng kanyang mga tauhan. Ang tanong na lamang na natitira sa gitna ng malamig na gabi ay ito. Paano tatanggapin ni Veda ang kanyang tuluyang pagkawasak ngayong ang bawat dumi niya ay nakalantad na sa ilalim ng liwanag? Tapos na ang palabas, Veda. Ang entabladong itinayo mo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay lulubog na ngayong gabi. Ang boses ni Doña Lysandra ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol na hinding-hindi mababawi. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na lobby ng ospital kung saan nagtitipon ng ilang piling miyembro ng media at mga malalapit na kaibigan ng pamilya Magsalin. Ang dahilan ng pagtitipon ayon sa imbitasyon ay para sa isang mahalagang update sa kalusugan ng tagapagmana ng Magsalin Maritime, ngunit ang katotohanang nakahanda ay higit pa sa inaasahan ng sinuman. Si Veda, na kanina pa pilit na pinipigilan ng mga guwardiya ni Lysandra, ay nagmukhang isang ligaw na hayop. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ma, ano bang ginagawa niyo? Nilalapastangan niyo ang pangalan ni Cyril. Bakit niyo hinahayaang makialam ang mga taong ito sa internal na usapin natin? Sigaw ni Veda. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses sa likod ng isang mapang-aping tono. Bago pa man makasagot si Lysandra, humakbang pasulong si Gael Natividad. May hawak siyang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng isang lighter na may nakaukit na letrang V. Internal na usapin ba ang pagtatangkang pumatay ng dalawang inosenteng tao sa pamamagitan ng sunog, Veda? Ang lighter na ito na nakuha sa likuran ng dampa ni Maris ay nakapangalan sa'yo. May mga saksi rin kaming hawak na nakakita sa tauhan mo na nagbuhos ng gasolina sa lugar. Malamig na pahayag ni Gael, naging bulong-bulungan ang buong paligid. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Veda. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hindi na niya mapigilan. Hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng iyan dahil gusto niyong makuha ang yaman ng mga Magsalin. Pilit na depensa ni Veda. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang piping pagsusumamo na lamang. Dahan-dahang itinaas ni Lysandra ang dalawang dokumento. Heto ang katotohanan.
na isisigaw ko sa buong mundo. Una, ang resulta ng blood test ni Amory na nagpapatunay na hinding-hindi siya maaaring maging anak ni Cyril. At pangalawa, ang tunay na DNA result ni Inigo de la Cruz, ang batang itinaboy, minaliit at tinangkang patayin ng babaeng ito. Si Inigo, ang kaisa-isang tunay na apo ko. Siya ang tunay na dugong magsalin. Sa isang sulok, nakaupo si Maris, mahigpit na nakayakap kay Inigo. Ipinikit niya ang mga mata ng kanyang anak at tinakpan ng mga tainga nito gamit ang kanyang mga palad. Ayaw niyang makita at marinig ng bata ang kasamaan at kaguluhan ng mundo ng mga matatanda. Ang kanyang sariling balikat ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang matinding kaluwagan na sa wakas, ang dangal ng kanyang anak ay naibalik na. Isang golden moment ang namayani nang bumukas ang elevator at lumabas ang isang lalaking may hitsurang pagod at tila galing sa madilim na bahagi ng lipunan. Ito si Dante, ang dating driver ng pamilya, magsalin na matagal nang nawala. Veda, tawag ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Sabi mo sa akin, aalagaan mo ang anak natin. Sabi mo, gagamitin mo ang pera ng mga magsalin para sa kinabukasan ni Amory. Pero bakit mo hinayaang mapahamak ang bata? Bakit mo siya ginawang kasangkapan sa kasamaan mo? Nabitawan ni Veda ang kanyang bag. Ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang paglitaw ni Dante, ang huling pako sa krus na kanyang pinapasan. Ang mga tao ay nagbulungan ng mas malakas. Ang ilang mamamahayag ay hindi mapigilang magpahayag ng pandidiri. Amory, bulong ni Veda, ang kanyang mga mata ay tulala na. Para sa iyo ang lahat ng ito, para hindi ka maging katulad nila. Huwag mong gamitin ng anak mo para bigyang katwiran ng iyong kasakiman, sabi ni Lysandra. Ang boses ay puno ng awtoridad. Mula sa oras na ito, ikaw ay wala ng koneksyon sa pamilyang ito. Haharapin mo ang kasong arson at falsification of documents. At tungkol kay Amory, hinding-hindi mo na siya muling makikita. Inilabas si Veda ng mga pulis sa gitna ng kahihiyan. Ang kanyang mga sigaw ng pagtanggi ay unting humina hanggang sa mawala sa labas ng gusali. Naiwan si Lysandra na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumambot nang tumingin siya kina Maris at Inigo. Lumapit siya sa kanila at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Maris. Maris, patawarin mo ako. Hikbi ni Lysandra. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Tila may malaking tinik na sa wakas ay nabunot sa kanyang puso. Patawarin mo ako sa lahat ng pait na idinulot ko sa inyo. Tumingin si Maris kay Lysandra. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang nakita niya ay hindi ang makapangyarihang Donya, kundi isang inang sugatan din ang kaluluwa. Ngunit bago pa man makasagot si Maris, isang huling hiyaw ang narinig mula sa labas. Ang boses ni Veda na tila may huling sumpa na binitawan bago ito tuluyang isakay sa patrol car. Akala niyo ba tapos na? Akala niyo ba Cyril was a saint? Pagtataguan niyo ang bangkay niya, pero ang lihim niya ang papatay sa inyong lahat. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Mayroon pa bang mas madilim na lihim na iniwan si Cyril bago siya mawala? O ito ay isa lamang desperadong paninira ng isang babaeng wala nang mawawala? Ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang rehas na bakal, kundi ang makita ang iyong anak na tumatawag sa iyo habang ikaw ay hinihila palayo ng sarili mong mga kasalanan. Ang huling pagsigaw ni Veda habang isinasakay siya sa patrol car ay tila isang sumpa na nanatiling nakabitin sa hangin ng gabi. Ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa bintana ng sasakyan at ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng puot na hindi maubos-ubos. Ngunit sa loob ng ospital, sa likod ng malalamig na pader,
Isang mas masakit na katotohanan ang kailangang harapin. Sa loob ng recovery room, ang iyak ni Amri ay hindi tumitigil. Ito ay iyak ng isang batang nalilito, isang batang naghahanap ng tanging mundong kinagisnan niya. Ang mga bisig ng kanyang ina, gaano man kadumi ang kaluluwa nito. Mami, gusto ko si Mami. Lola, nasaan si Mami? Tili ni Emory. Ang kanyang maliit na katawan ay nagpupumiglas sa ibabaw ng kama. Hindi alintana ang benda sa kanyang binti at ang mga makinang nakakabit sa kanya. Ang bawat yaya na sumusubok na lumapit ay itinataboy niya ng may kasamang galit at takot. Nakatayo si Doña Lisandra sa pintuan, tila isang rebultong gawa sa yelo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom at ang bawat hikbi ni Emory ay tila isang palakol na tumatama sa kanyang matandang puso. Sa loob ng 6 na taon, ang batang ito ang naging sentro ng kanyang mundo. At ang malaman na ang lahat ng yun ay isang malaking pagkakamali ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang katawan. Isang golden moment ang nagpabago sa daloy ng gabi. Si Maris, ang babaeng nawalan ng tahanan at muntik nang mawalan ng anak dahil sa kasamaan ni Veda, ay dahan-dahang humakbang papasok sa silid. Ang kanyang mga braso ay may benda pa rin mula sa sunog at ang kanyang mukha ay bakas pa ang pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na wala kay Lysandra sa sandaling iyon. Ang wagas na habag. Dahan-dahang umupo si Maris sa gilid ng kama ni Amory. Sa kabila ng lahat ng panlalait at pananakit na ginawa ni Veda sa kanya, hindi siya nagpakita ng poot sa bata. Hinaplos niya ang pawisang noon ni Amory at sa isang mahiwagang sandali, ang bata ay napatigil sa pag-iyak. Shh! Tahan na anak, nandito lang kami, hindi ka pababayaan. Bulong ni Maris. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos ng hangin sa gitna ng bagyo. Nagsimula siyang humuni ng isang lumang oyayi, ang parehong awitin na nagpapatulog kay Inigo sa gitna ng gutom at hirap. Pinanood ni Lysandra ang eksenang yon mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at matinding hiya. Narito ang babaeng itinuring niyang basura, ang babaeng minaliit niya dahil sa kahirapan. Ngunit ito pala ang nagtataglay ng pinakamayamang puso sa lahat. Si Maris ay nagpapatawad sa isang paraang hinding-hindi magagawa ni Lysandra. Ang pagyakap ni Maris sa anak ng kanyang kaaway ay ang pinakamataas na anyo ng kadakilaan na nakita ni Lysandra sa kanyang buong buhay. Maris, tawag ni Lysandra. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagsisisi. Bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, bakit mo pa siya tinutulungan? Tumingin si Maris kay Lysandra. Ang kanyang mga mata ay malungkot, ngunit payapa. Dahil ang bata ay walang kasalanan, madam, ang puot ng mga matatanda ay hindi dapat maging bilangguan ng mga bata. Si Amory ay biktima rin dito. Nawalan siya ng ina, nawalan siya ng pangalan. Huwag nating hayaang mawalan din siya ng pag-ibig. Ang bawat salita ni Maris ay tila isang sampal ng katotohanan sa mukha ni Lysandra. Ang lahat ng dangal, yaman at pangalang pinangalagaan niya ay tila naging mga abo na lumilipad sa hangin. Naramdaman ni Lysandra ang isang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagbababala ng kanyang sariling katapusan. Ang lihim ni Cyril, ang sabi ni Veda. Bulong ni Lysandra. Ang mga salita ni Veda tungkol sa kanyang anak ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang madilim na anino na ayaw siyang tantanan. Mayroon pa bang mas malalim na sugat ang pamilyang ito? Biglang nagdilim ang paningin ni Lysandra. Ang mga ilaw sa ospital ay tila nagsimulang sumayaw at maglaho. Ang boses ni Maris na tumatawag sa kanyang pangalan ay unting humina, tila nanggagaling sa kabilang dako ng isang mahabang lagusan.
Naramdaman niya ang malamig na sahig sa kanyang mga tuhod bago ang tuluyang kadiliman ay lumamon sa kanyang kamalayan. Ang huling narinig niya ay ang bambamana, ang mabilis na ritmo ng heart monitor na nagiging isang tuwid na linya sa kanyang pandinig, habang ang anino ng nakaraan ay tila handa na siyang dalhin sa isang lugar kung saan wala ng pera o dangal na makapagliligtas sa kanya. Puti. Lahat ng kanyang nakikita ay balot ng nakasisilaw na kaputian. Sa kanyang unang pagmulat, inakala ni Doña Lisandra na nasa kabilang buhay na siya. Ngunit ang matinding kirot sa kanyang dibdib at ang amoy ng antiseptiko ay nagpaalala sa kanya na nananatili pa rin siya sa mundong kanyang sinira. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang bawat tibok ng puso ay tila isang mabagal at malungkot na ritmo sa gitna ng katahimikan. Nang dahan-dahang luminaw ang kanyang paningin, ang unang mukhang kanyang nakita ay hindi ang kanyang mga abogado o ang mga kasosyo sa negosyo. Ito ay si Maris, ang babaeng itinaboy niya sa gitna ng ulan ay nakaupo sa tabi ng kanyang kama, hawak ang isang rosaryo, at ang mga mata ay bakas ng matinding puyat at pag-aalala. "Madam, gising na po kayo. Salamat sa Diyos," pabulong na sabi ni Maris. Agad siyang tumayo upang kumuha ng tubig, ngunit pinigilan siya ng nanghihinang kamay ni Lysandra. "Bakit, Maris?" Ang boses ni Lysandra ay tila isang kaluskos ng tuyong dahon. "Bakit narito ka pa rin? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, pagkatapos kitang tawaging basura, bakit mo pa rin ako binabantayan?" Tumigil si Maris at tiningnan ng matanda nang may dalisay na habag. "Dahil sa kabila ng lahat ng yaman niyo, madam, nakita ko po kung gaano kayo kapobre sa pagmamahal at bilang isang ina, alam ko ang hirap ng mawalan ng anak. Hindi ko po kayang hayaan na mamatay kayong mag-isa na puno ng poot sa puso." Ang bawat salita ni Maris ay tila isang banayad na gamot na humahaplos sa mga sugat sa kaluluwa ni Lysandra. Isang golden moment ang naganap nang pumasok si Inigo sa silid. Ang bata ay dahan-dahang lumapit sa kanyang lola. Dala ang isang maliit na bulaklak na gawa sa papel. "Lola," sabi po ni nanay, "malakas daw po kayo. Heto po, ginawa ko po ito para sa inyo para hindi na kayo malungkot," sabi ni Inigo habang inilalagay ang papel na bulaklak sa ibabaw ng kumot ni Lysandra. Hindi na napigilan ni Lysandra ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pagsisisi. "Patawarin mo ako, Inigo. Patawarin mo ang iyong lola. Maris, patawarin mo ako. Mula ngayon, wala nang pader sa pagitan natin. Kayo ang tunay kong pamilya." Ilang araw ang lumipas, pumasok si Gael Natividad sa silid na may dalang mga legal na dokumento. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng kaluwagan. "Madam, tapos na po ang lahat. Veda is facing charges of multiple counts of falsification, arson, and child endangerment. Walang piyansang itinakda para sa kanya. Si Dante, ang ama ni Amory, ay nagpakita na rin ng pagnanais na magbagong buhay at tanggapin ang bata." "At si Amory?" tanong ni Lysandra. "Nasa pangangalaga siya ngayon ng mga social workers, ngunit binabantayan siya ni Maris at Inigo araw-araw." Sagot ni Gael. "Maris, ayaw niyang mawalay ang bata sa pamilyang kinagisnan nito hanggang sa maging maayos ang lahat." Tumingin si Lysandra kay Maris na nooy inaalalayan siyang maupo. "Maris, gusto kong ibigay sa inyo ang mansyon. Gusto kong doon na kayo tumira ni Inigo. Karapatan niyo yon." Ngunit sa gulat ni Lysandra, dahan-dahang umiling si Maris. "Salamat po, madam, pero ang mansyon ay masyadong malaki para sa amin. Hindi po doon ang aming tahanan. Gusto ko pong palakihin si Inigo sa isang lugar na tahimik, kung saan ang halaga ng tao ay hindi sinusukat sa laki ng gate o sa kinang ng mga chandelier. Gusto ko pong magtrabaho pa rin dahil iyon ang nagbibigay sa akin ng dangal." Napangiti si Lysandra sa gitna ng kanyang panghihina. Sa wakas, naintindihan na niya.
Ang tunay na yaman ay hindi na sa bangko kundi nasa kalayaan ng pusong marunong tumayo sa sariling mga paa. Kung ganoon, sabi ni Lysandra, hayaan mo akong maging bahagi ng buhay niyo, hindi bilang isang donya, kundi bilang isang lola na kailangang turuan kung paano maging tao muli. Hayaan niyo akong bumawi sa bawat taon na ninakaw ko sa inyo. Niyakap ni Marie si Lysandra, isang yakap na nagpabagsak sa lahat ng mga pader ng nakaraan. Ang hapdi ay napalitan ng init at ang puot ay tuluyan ng nalunod sa agos ng pagpapatawad. Ngunit habang ang lahat ay tila bumabalik na, sa kaayusan, isang tanong pa rin ang nananatili sa isipan ni Lysandra. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Veda sa kanyang huling banta tungkol kay Cyril? O sadyang iyon ay isa na namang lason upang sirain ang kanilang kapayapaan? Tumingin si Lysandra sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng bagong pag-asa sa isang pamilyang binuo muli mula sa mga abo. Isang taon ang lumipas. Ang malamig na simoy ng Disyembre ay nagbabadya ng pagdiriwang ng Pasko. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mansyon ng mga magsalin ay tahimik at madilim. Ang tunay na liwanag ng Pasko ay hindi matatagpuan sa libu-libong kumukutitap na ilaw sa hardin nito, kundi sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na subdibisyon sa Quezon City. Ito ang bagong tahanan ni Maris, isang bahay na itinayo hindi mula sa yaman ng mga magsalin, kundi mula sa pinagsamang sipag ni Maris sa kanyang maliit na talyer at sa tulong ni Gael. Ang bawat sulok ay puno ng amoy ng bibingka at puto-bumbong na inihahanda para sa Noche Buena. Sa sala, nakaupo sa sahig si Doña Lisandra. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas at mataray na anyo. Ang suot niya ay isang simpleng duster na may bulaklak at ang kanyang buhok ay nakapusod lamang. Sa kanyang kandungan, tinuturuan niya si Amory kung paano magbalot ng regalo, habang si Inigo naman ay abala sa paglalagay ng isang bituin na gawa sa karton sa tuktok ng kanilang maliit na Christmas tree. Lola, tignan mo po. Mas maganda po ang pagkakabalot ko kaysa kay Kuya Inigo. Masayang sabi ni Amory. Ang bata ay masigla na ngayon at bagamat dinadalaw pa rin niya ang kanyang ina, sa kulungan isang beses sa isang buwan, natutunan na niyang hanapin ang pagmamahal sa pamilyang tunay na kumalinga sa kanya. Pareho kayong magaling, mga apo ko, sagot ni Lysandra. Isang ngangiting hindi mapapantayan ng anumang halaga ng pera ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na ang kanyang bagong mundo, isang mundong hindi nasusukat sa stock market, kundi sa bilang ng mga tawa at yakap na natatanggap niya araw-araw. Lumabas si Maris mula sa kusina. Dala ang isang bandehado ng mainit na tsokolate. Sa likuran niya, nakasunod si Gael. Dala ang isang plato ng queso de bola. Ang kanilang mga kamay ay panandaliang nagtama, isang simpleng haplos na nagsasabi ng isang kwentong puno ng pag-ibig at pangalawang pagkakataon. Umupo si Lysandra sa tabi ng bintana at tiningnan ang litrato ni Cyril na nakasabit sa dingding. Naalala niya ang huling banta ni Veda. Pinili niyang huwag nang alamin pa kung may katotohanan iyon. Natutunan niyang ang paghuhukay sa nakaraan ay para lamang sa mga taong walang kinabukasang tinitingnan. Ang mahalaga ay ang pamilyang nabuo niya ngayon. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagpili sa kapayapaan, kaysa sa walang katapusang sakit. Nay Lola, tara na po. Magsisimula na po ang simbang gabi sa TV, tawag ni Inigo. Nagtipon silang lahat sa harap ng lumang telebisyon. Magkatabi si Maris at Gael, habang sa gitna naman nila ay ang dalawang bata. At sa tabi nila ay si Lysandra. Walang marangyang handaan, walang mga katulong na nakapaligid, ngunit ang init ng kanilang pagsasama-sama ay higit pa sa anumang karangyaan. Habang nagdarasal, napatingin si Lysandra sa labas ng bintana. Sa madilim na kalangitan, may isang bituin na nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa iba. Alam niyang si Cyril iyon,
Nakangiti mula sa itaas. Sa wakas, ay payapa na dahil ang tunay niyang pamana, hindi ang pera, kundi ang pag-ibig na nagbunga kay Inigo, ay nasa mabuting mga kamay na. Ang kwento ng mga magsalin ay hindi nagtapos sa pagbagsak ng isang imperyo. Bagkus ay nagsimula ito sa pagbuo ng isang tunay na tahanan, isang tahanang itinayo sa pundasyon ng katotohanan, pinatatag ng pagpapatawad, at pinailawan ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Dahil sa huli, ang dugo ang siyang nag-uugnay sa atin, ngunit ang pagmamahal ang siyang tunay na bumubuo ng isang pamilya.